Kumusta ka anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Since after more than 4 long years ay natapos na rin sa wakas ang Wano Country arc at ilang araw na lang ay magsisimula na ang Egghead arc sa One Piece anime. Naisip ko, why not balikan muna natin mga ka-anime sa video na ito ang lahat ng isla at mga lugar na napuntahan ng Straw Hat Pirates at alalahanin ang mga adventures na nagawa nila bago makarating sa Egghead Island. Sa kabuuhan, including non-canon locations at mga islands na ipinakita lamang sa movies ng One Piece, meron ng more or less 78 na isla na napuntahan ang Straw Hat Pirates. Medyo madami na, kaya naman hindi ko na papatagalin pa, unahin na nating pag-usapan ang isla kung saan nagsimula ang lahat. Dawn Island. Ang Dawn Island ay isang isla na matatagpuan sa karagatan ng East Blue. Dito nakatayo ang Goa Kingdom. Ang islang ito ay ang home island at starting point ng adventures ni Monkey D. Luffy bilang isang pirata. Ang Dawn Island ay ang home island rin ng kanyang ama na si Monkey D. Dragon, leader ng Revolutionary Army at lolo na si Monkey D. Garp, isang Vice Admiral ng Marine. 12 years ago, si Shanks at ang kanyang pirate crew ay bumisita sa islang ito at dito nakilala niya ang batang si Luffy na noon ay 7 years old pa lamang. Dahil kay Shanks na inspired si Luffy na maging isang pirata. 10 years later, sa edad na 17 years old, nilisan ni Luffy ang Dawn Island para tuparin ang kanyang pangarap na maging bagong hari ng mga pirata, ang Goat Island. Ilang araw matapos lisanin ng Dawn Island, narating ni Luffy ang Goat Island sa One Piece anime. Ipinakita na unang nakilala ni Luffy si Kobe at Alvida sa pirate ship nila na Lady Mary. Subalit sa original na One Piece manga, dito sa Goat Island talaga unang nakilala ni Luffy si Kobe at Alvida dahil at some point sa nakaraan, ang Goat Island ay ang ginawang pugad ng Alvida Pirates. Hindi marami ang nakakaalala o nakakaalam sa islang ito dahil ipinakita lamang ito sa One Piece manga at sa special episodes of Luffy. Anyway, matapos matalo ni Luffy si Alvida, inabandona ng Alvida Pirates ang Goat Island. Mitsuba Island Region. Sa islang ito matatagpuan ang Shells Town, isang bayan na napapalibutan ng power plant-shaped towers na kayang tumira ng mga cannonballs. Sa islang ito rin nakilala ni Luffy ang first mate at pangalawang membro ng Straw Hat Pirates na si Roronoa Zoro. Matapos pakawalan si Zoro, magkasama ni Luffy at Zoro tinalo ang mga marine personnels ng 153rd branch ng Marines na nakabase sa Shells Town, pati na rin ang corrupt na head nito na si Captain Morgan. Organ Islands. Ang Organ Islands ay isang archipelago kung saan matatagpuan ang Orange Town. Sa bayang ito ng Orange Town, nakilala naman ni Luffy ang pangatlong membro ng Straw Hat Pirates. Walang iba kundi ang napakagaling na navigator ng Straw Hat Pirates na si Nami. Ang pirate crew naman na kinalaban at tinalo ng Straw Hat Pirates sa islang ito ay ang Buggy Pirates at na rin ang captain nito na si Buggy. Island of Rare Animals. Ang Island of Rare Animals ay isang isla sa East Blue na ang mga nakatira ay mga kakaibang hybrid na hayop. This island is completely undeveloped at malawak na parte ng isla ay tinubuan ng kagubatan. Dito nakilala ng Straw Hat Pirates si Gaimon, isang former pirate na na-stranded sa isla 20 years ago. Tinulungan ni Luffy si Gaimon na ma-realize o malaman for good reason na ang mga treasure chest na binabantayan niya for 20 years ay walang laman. Bago lisanin ang islang ito, inimbitahan ni Luffy si Gaimon na sumama sa kanila. Subalit mas pinili ni Gaimon na manatili sa isla dahil napamahal na siya sa mga hybrid na hayop na nandoon. Gecko Islands. Ang Gecko Island ay isang archipelago sa East Blue kung saan matatagpuan ang Syrup Village. Dito nakilala ni Luffy ang pang-apat na membro ng Straw Hat Pirates, ang sniper na si Yusuf. Sa islang ito kinalaban ng Straw Hat Pirates ang Black Cat Pirates at ang kapitan nito na si Captain Kuro. Matapos talunin ang Black Cat Pirates at napigilan si Captain Kuro sa masamang plano nito, bilang pasasalamat sa pagligtas sa Syrup Village, nirigaluhan ni Kaya ang Straw Hat Pirates ng isang barko. Ang barkong ito ay si Going Merry. Ang Parati ay isang restaurant na pinamamalaanan ni Zeph, isang former pirate captain. Isa itong restaurant na nag-ooperate sa gitna ng karagatan. Matatagpuan ito sa Sambas region ng East Blue, malapit sa pasukan ng Grand Line. Although hindi isang isla ang Parati restaurant mga ka-anime, isinama ko ito sa video dahil dito nakilala ni Luffy ang panglimang membro ng Straw Hat Pirates, ang cook ng Straw Hat Pirates na si Vinsmoke Sanji. Sa lugar na ito, tinalo naman ng Straw Hat Pirates ang Krieg Pirates at ang admiral nito na si Don Krieg, isang sikat at kinatatakutang pirata sa East Blue. Dito sa Barate Restaurant rin, unang ipinakita at ipinakilala ang pinakamalakas na swordsman sa mundo ng One Piece. Walang iba kundi si Dracul Mihawk.
Konomi Island. Ang Konomi Island ay isang archipelago na matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon ng East Blue. Sa islang ito matatagpuan ang Kokoyashi Village, ang home village ng navigator ng Straw Hat Pirates na si Nami. Sa islang ito naganap ang Arlong Park Arc kung saan tinalo naman ng Straw Hat Pirates ang Arlong Pirates at ang kapitan nito na si Arlong na noon ay 8 taon nang nagpapahirap sa mga taga Kokoyashi Village. Very satisfying ang One Piece arc na ito, lalo na nung matalo na ni Luffy si Arlong at mapalaya si Nami ng tuluyan sa Arlong Pirates. Polystar Island. Ito ang huling islang binisita ng Straw Hat Pirates sa karagatan ng East Blue bago pumasok sa Grand Line. Sa islang ito matatagpuan ang siyudad ng Log Town. Sikat ang lugar na ito dahil maliban sa halos lahat ng barko sa East Blue, especially pirate ship, ay dumadaan muna dito para mag-resupply bago pumasok sa Grand Line. Dito rin sa Log Town, ginanap ang execution o pagpatay sa hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Reverse Mountain. Siyempre, sino ba naman ang fan ng One Piece ang hindi nakakaalam na bago makapunta sa Grand Line ang isang pirate crew, dapat dumaan muna sa Reverse Mountain. Ang Reverse Mountain ay isang napakataas na bundok. Isa ito sa 2 kilalang pasukan papuntang Grand Line. Matatagpuan ito sa Red Line at nasa kabilang bahagi ito ng mundo mula sa Holy Land at America, ang isa pang pasukan papuntang Grand Line. Anyway, ang Reverse Mountain Arc ay naganap sa lugar na ito, specifically sa Twin Cape, ang ibaba na bahagi ng Reverse Mountain sa gilid ng Grand Line. Dito nakilala ng Straw Hat Pirates si Crocus, ang former doctor ng Roger Pirates, at si Laboon, isang dambuhalang balyena na kaibigan ni Brook. Dito rin sa ibaba ng Reverse Mountain, unang nakatagpo ng Straw Hat Pirates si Princess Vivi ng Arabasta Kingdom. Sa puntong ito ng istorya, si Vivi ay nagtatrabaho para sa Baroque Works sa ilalim ng pangalang Miss Wednesday para makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kung sino talaga ang nasa likod ng mga problema at kaguluhan na kinakaharap ng Arabasta Kingdom. Ang Baroque Works ay isang criminal syndicate na nilikha ng isa sa 7 warlords of the sea noon na si Crocodile upang ma-destabilize at masakop ang Arabasta Kingdom. Cactus Island. Ang Cactus Island ay ang unang isla sa Grand Line na binisita ng Straw Hat Pirates. Dito naganap ang Whiskey Peak Arc. Ang Whiskey Peak ay ang tanging bayan na matatagpuan sa Cactus Island. Dito naninirahan ang lahat ng mamamayan ng isla at dito rin namumugad ang bounty hunters na nagtatrabaho para sa Baroque Works. Anyway, habang nasa isla, nalaman ng Straw Hat Pirates ang totoong pagkatao ni Vivi na siya ang nag-iisang prinsesa ng Arabasta Kingdom. Hiningi ni Igaram at Vivi ang tulong ng Straw Hat Pirates at nakipagkasundo sa kanila na babayaran nila ito kung tutulungan nila si Vivi na ligtas na makabalik sa Arabasta Kingdom. Pumayag naman ang Straw Hat Pirates. Matapos matalo ng Straw Hat Pirates ang karamihan sa mga bounty hunters ng Baroque Works na nagtangkang patayin sila, sa bandang huli, ligtas na nakatakas sa Cactus Island ang Straw Hat Pirates kasama si Princess Vivi. At oo nga pala, bago tuluyang makalayo sa Cactus Island, nakaharap muna ng Straw Hat Pirates si Rubin na noon ay nagtatrabaho pa para sa Baroque Works sa ilalim naman na pangalang Miss All Sunday. Little Garden. After Cactus Island, ang sunod na isla na narating ng Straw Hat Pirates kasama si Vivi ay ang Little Garden. Ito ang pangalawang isla sa Grand Line na pinuntahan ng Straw Hat Pirates. Isa itong prehistoric island na may matinding klima at panahon. Sinasabing dahil sa klima ng Little Garden kaya hanggang sa kasalukuyan may mga nabubuhay pa ring mga dinosaurs at mga prehistoric creatures sa isilang ito. Dito nakilala at naging kaibigan ng Straw Hat Pirates si Dory at Brogy, ang dalawang higante na 100 taon nang walang tigil na naglalaban sa isla. Habang nasa Little Garden, nakalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang ibang officer agents ng Baroque Works including Galdino o mas kilala rin sa tawag na Mr. 3. Drum Island. Ang Drum Island ay isang winter island. Ito ang ikatlong isla sa Grand Line na binisita ng Straw Hat Pirate. Dito matatagpuan ang Sakura Kingdom na dati ring kilala bilang Drum Kingdom. Sa islang ito nakilala ni Luffy ang pang-anim na miyembro ng Straw Hat Pirates, ang doktor ng Straw Hat Pirates na si Tony Chopper. At sa isla ring ito, nakalaban at natalo ni Luffy si Wapol, ang former king ng Drum Kingdom. O nga pala, ang rason kaya dumaan ng Straw Hat Pirates sa Drum Island ay dahil habang naglalayag papuntang Arabasta Kingdom, nagkaroon ng malubang sakit si Nami. Kaya naman, kinailangan ng Straw Hat Pirates na dumaan sa pinakamalapit na isla kung nasaan sila at that time para humanap ng doktor na pwedeng gumamot kay Nami. Mabuti na lang at malapit lang sila sa Drum Island kung saan nakatira si Chopper.
Next, Sandy Island. Ang Sandy Island ay isang summer island. Sa islang ito matatagpuan ang Arabasta Kingdom, isang desert kingdom na may mahabang kasaysayan. Dito nakalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang mga membro ng Baroque Works Organization, pati na rin ang leader nito na si Crocodile, isa sa 7 warlords of the sea at that time. Dahil sa Straw Hat Pirates, napigilan ang plano ni Crocodile na sakupin at pagharian ang Arabasta Kingdom. Bago tuluyang umalis sa isla, inimbita ng Straw Hat Pirates si Vivi na sumali sa kanila. Although gustong gusto ni Vivi na sumama sa Straw Hat crew, sa bandang huli, mas pinili ni Vivi na manatili sa Arabasta para pagsilbihan ang mga mamamayan ng Arabasta Kingdom. Jaya Island. Ang Jaya Island ay isang spring island na dating hugis bungo at mas malaki kaysa ngayon. Ito ang homeland ng Shandia 400 years ago. Subalit kasalukuyan, kilala na lang ito bilang isang lawless zone na sikat sa mga pirata. Sa islang ito nakalaban at natalo ni Luffy si Bellamy, captain ng Bellamy Pirates at subordinate ni Doflamingo, isa sa 7 warlords of the seas at that time. Sa islang ito rin nakilala ng Straw Hat Pirates si Mont Blanc Cricket, ang descendant ni Mont Blanc Noland. Si Mont Blanc Cricket at ang kanyang grupo ay ang tumulong sa Straw Hat Pirates para makapunta sa sunod nilang destinasyon, Skypiea. Ang Skypiea ay ang isa sa pinakamahirap mapuntahan na isla sa mundo ng One Piece. Ang dahilan kaya sobrang hirap mapuntahan ng islang ito ay dahil ang Skypiea ay isang isla na matatagpuan sa kalangitan sa itaas ng Paradise. Ayon kay Gunfall, may dalawa lamang paraan para marating ng ordinaryong tao ang Skypiea. Ang una ay sa pamamagitan ng pagsakay sa Knock Upstream. Ito ang ginawa ng Straw Hat Pirates. At ang pangalawa naman ay sa pamamagitan ng Summit of High West. Wala tayong impormasyon kung ano ito, subalit kagaya ng Knock Upstream, isa rin daw itong delikadong paraan. Dahil dito karamihan sa mga nagtatangkang pumunta ng Skypiea ay namamatay bago pa man sila makarating sa isla. Anyway, ang Skypiea ay ang ika-6 na isla na binisita ng Straw Hat Pirates sa Grand Line. Kasama ang ilang membro ng Shandia tribe at si Gunfall, nakalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang god o ang ruler ng Skypiea that time na si Enero at ang kanyang god's army na binubuo ng mga Berkans at Skypians. Gusto ko sana na mas idetalye pa ang mga nangyari sa Skypiea arc dahil isa ito sa pinakagusto kong One Piece arc, kaso hahaba masyado ang bidyong ito, kaya magpo-focus lang muna ako mga ka-anime sa iba pang lugar o isla na napuntahan ng Straw Hat Pirates. Okay, after Skypiea, ang pangpito at sunod na isla na binisita ng Straw Hat Pirates sa Grand Line ay ang Long Ring Longland, isang arkipelago na binubuo ng 10 isla na konektado sa isa't isa. Hugis singsing ang islang ito at ang mga daan na kumukonekta sa 10 isla ay lumalabas lamang isang beses kada isang taon. Ang mga hayop na naninirahan dito ay unique o kakaiba dahil lahat sila ay mas malaki at mas mahaba ang ilang parte ng katawan kumpara sa karaniwang mga hayop. Isang halimbawa ay ang kabayong ito na matangkad at mahaba ang leeg na parang giraffe. Anyway, sa isang DV Backfight Challenge, sa islang ito ng Long Ring Longland, nakalaban at tinalo ng Straw Hat Pirates ang Foxy Pirates at ang captain nito na si Foxy o mas kilala rin sa tawag na Foxy the Silver Fox. Water 7. Ang Water 7 ay isang lungsod sa Paradise nakilala dahil sa mga shipwright o karpentero na magagaling sa paggawa ng barko. Ang Straw Hat Pirates ay huminto sa syudad o islang ito upang ipagpalit sa Belly ang mga ginto na nakuha nila mula sa Skypiea and at the same time makahanap ng mga magre-repair sa Going Merry at makahanap ng isang shipwright na sasali sa kanilang pirate crew. Dito nakilala ni Luffy ang pang-8 membro ng Straw Hat Pirates, ang Super Cyborg at ang kasalukuyang shipwright ng Straw Hat Pirates, walang iba kundi si Frankie. Sa Water 7 na rin piniling sumama ni Robin ng kusa sa CP9 kapalit ng hindi pagdakip o pag-atake ng world government sa ibang membro ng Straw Hat Pirates habang nasa Water 7 ang mga ito. After sumama sa CP9, si Robin ay dinala sa Enies Lobby para i-interrogate sa kinaroroonan ng Pluton na isa sa 3 ancient weapons, Enies Lobby. Ang Enies Lobby ay ang isa sa 3 major strongholds ng world government noon. Pinuntahan at inatake ng Straw Hat Pirates kasama ang Galila Company at Frankie family ang Enies Lobby upang mailigtas si Robin. Dito ay diniklara ng Straw Hat Pirates ang kanilang giyera laban sa world government. Nakalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang CP9 pati na rin ang leader nito na si Rob at si Spandam. Matagumpay rin nilang nailigtas
at napalaya si Robin. Oo nga pala mga ka-anime, bago tayo pumunta sa susunod na isla na binisita ng Straw Hat Pirates, dito sa Water Saga kinailangan ng i-let go ng Straw Hat Pirates ang kanilang unang barko na si Going Merry dahil hindi na ito kayang ayusin pa. Ang barko na pumalit kay Going Merry, si Thousand Sunny, ang kasalukuyang barko ng Straw Hat Pirates ngayon. Florian Triangle Thriller Bark. Ang Thriller Bark ay ang pangsyam na isla na binisita ng Straw Hat Pirates sa Grand Line. Although isa na itong higanting barko ngayon na pagmamay-ari ng Thriller Bark Pirates, ayon kay Brooke, dati itong isang isla na matatagpuan sa West Blue at kinonvert lamang ito sa isang pirate ship. Anyway, nung time na pinuntahan ng Straw Hat Pirates ang Thriller Bark, ito ay nasa Florian Triangle. Dito nakalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang Thriller Bark Pirates, pati na ang kapitan nito na si Giko Moria, isang membro ng 7 Warlords of the Seas noon. Dito sa Florian Triangle, nakilala naman ni Luffy ang pangsyam na membro ng Straw Hat Pirates, ang musician swordsman ng Straw Hat Pirates na si Brooke. After Thriller Bark, narating naman ng Straw Hat Pirates ang Red Line at di nakalaunan ay ang Sabaody Archipelago. Ang Sabaody Archipelago mga ka-anime ay ang huling isla sa Paradise. Malapit ito sa Red Line. Kahit na ito ay tinatawag na archipelago, isa talaga itong napakalaking mangrove forest na tumutubo mula sa gitna ng karagatan. Ang bawat puno ay nagsisilbing isla kung saan nakatira ang mga mamamayan ng Sabaody Archipelago. Ang islang ito ay ang huling isla na binisita ng Straw Hat Pirates nang magkakasama bago sila paghiwa-hiwalayin ni Bartolomeo Kuma. 2 taon matapos ang insidenteng iyon, ang Straw Hat Pirates ay nag-regroup dito rin sa Sabaody Archipelago bago maglayag patungong New World. Oo nga pala, bago tayo pumuntang New World, ang mga isla kung saan ipinadala ni Kuma ang Straw Hat Pirates ay ang mga sumusunod. Si Luffy ay pinadala ni Kuma sa Amazon Lily Empire. Ang islang ito ay matatagpuan sa Calm Belt at matapos mabalitaan na si Ace ay nahuli ng Marines, si Luffy ay pumunta sa Impel Down Prison kung saan nakakulong si Ace para iligtas siya. Kaso, di niya na ito naabutan dahil dinala na ng mga Marines si Ace sa Marineford para i-execute. After that, si Luffy kasama ng ibang prisoner ng Impel Down ay dumiretso agad sa Marineford. Sa puntong ito ng istorya, nangyayari na ang giyera sa pagitan ng Whitebeard Pirates at buong pwersa ng Marines. Although ginawa ni Luffy ang lahat para mailigtas ang kanyang kapatid na si Ace, sa bandang huli, kagaya ng alam ng lahat, namatay pa rin si Ace. After Summit War, si Luffy ay pumunta sa Rusukai na Island, isang isla na matatagpuan sa Calm Belt. Sa islang ito nagtraining si Luffy ng 2 taon sa ilalim ni Silver Strelay, Vice Captain ng Roger's Pirates at ang kanang kamay ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Nga pala, nakalimutan kong banggitin kanina mga ka-anime, sa Impel Down Prison, unang nakilala naman ni Luffy ang pang-10 membro ng Straw Hat Pirates, ang helmsman ng Straw Hat Pirates na si Jimbei. Anyways, si Zoro ay pinadala naman ni Kuma sa Kuraigana Island, isang isla na matatagpuan somewhere in the Grand Line. Sa islang ito nagtraining si Zoro sa ilalim ng strongest swordsman in the world na si Mihawk sa loob ng 2 taon. Si Sanji ay pinadala naman ni Kuma sa Momoiro Island o mas kilala sa tawag na Kamabaka Kingdom. Ang islang ito ay matatagpuan sa Paradise. Dito nagtraining naman si Sanji sa ilalim ni Emporio Ivankov, isa sa founding members ng Revolutionary Army. Si Nami ay pinadala naman ni Kuma sa Wideria, isang artificial sky island. Si Usopp sa Bowen Archipelago, isang archipelago na binubuo ng mga isla na hugis bulaklak. Ito ay matatagpuan sa Paradise. Si Robin ay pinadala naman ni Kuma sa Tequila Wolf, isang bansa na matatagpuan sa East Blue. Naging prisoner si Robin dito, subalit matapos palayaan ng Revolutionary Army ang mga prisoner ng Tequila Wolf, si Robin ay inimbita ng Revolutionary Army na sumama sa kanila sa Baltego Island, dating headquarters ng Revolutionary Army na matatagpuan sa Grand Line. Si Chopper ay pinadala naman sa Torino Kingdom, isang isla na matatagpuan sa South Blue. Si Frankie naman ay pinadala ni Kuma sa Karakuri Island sa Future Country Baltimore, isang isla na matatagpuan somewhere in Paradise. Ang islang ito ay ang hometown
ng pinakamatalinong tao sa mundo ng One Piece na si Dr. Vegapunk, at ang huli si Brook ay pinadala ni Kuma sa Namakura Island, isang isla na matatagpuan sa Paradise. During 2-year time skip, pumunta rin si Brook sa Kenzan Island, ang homeland ng Long Arm Tribe, at sa iba pang isla o bansa bilang parte ng kanyang world tour. Anyway, kagaya ng nabanggit ko kanina, after 2 years, ang lahat ng membro ng Straw Hat Pirates ay bumalik sa Sabaody Archipelago para mag-regroup bago pumunta ng New World. Ang sunod na pinuntahan nilang isla matapos nilang mabuo ulit ay ang Fishman Island, isang underwater island na matatagpuan 10,000 meters below sea level sa ilalim ng Red Line. Ang Fishman Island ay ang tahanan ng mga fishmen at merfolk. Ito ang nagsisilbing underwater gateway papuntang New World. Sa islang ito nakilala ng Straw Hat Pirates ang royal family ng Ryugu Kingdom at napag-alaman na si Princess Shirahoshi ay ang Poseidon, isa sa 3 ancient weapon na sinasabing capable na makagawa ng mass destruction. Kinalaban at natalo naman ng Straw Hat Pirates. Sa islang ito ang pinagsanib na pwersa ng New Fishman Pirates at Flying Pirates, pati na ang mga kapten nito na sila Captain Hoodie Jones at Vanderdecken. Punk Hazard. Ang isla ng Punk Hazard ay nahahati sa dalawa. Ang isang side ng isla ay napapalibutan ng Sea of Fire at ang isang side naman ay napapalibutan ng iceberg. Sa islang ito nakilala at nailigtas ng Straw Hat Pirates ang mga samurai mula sa Wano Country na sila Momonosuke at Kenemon. Nakalaban at natalo naman ng Straw Hat Pirates dito sa Punk Hazard ang mad scientist na si Caesar Clown at ang kanyang mga alagad. Dressrosa. Ang Dressrosa ay isang isla at isang kaharian. Ito ay ang pangalawang isla na binisita ng Straw Hat Pirates nang makarating sila sa New World. Dito nakalaban at natalo naman ang Straw Hat Pirates si Doflamingo, isang membro ng 7 Warlords of the Seas at that time. Green Beat. Ang Green Beat ay isang isla na matatagpuan kaagad sa hilaga ng Dressrosa. Isa itong maliit na island na parabang walang nakatira dahil ang Tontata tribe na nakatira dito ay sa underground ng Green Beat Island matatagpuan. Zoo. Ang Zoo ay isang isla na matatagpuan sa likod ng higanting elepante na ang pangalan ay Zunisha. Kilala rin ito sa tawag na Phantom Island dahil si Zunisha ay paggala-gala sa New World. Ang tanging paraan para matagpuan ang islang ito ay sa pamamagitan lamang ng Vivre Card. Dito sa Zoo, nakatira ang Mink Tribe at dito rin nakuha ng Straw Hat Pirates ang kanilang unang road poneglyph. After Zoo, ang sunod na lokasyon na pinuntahan ng Straw Hat Pirates sa New World ay ang Totoland. Ang Totoland ay isang napakalaking archipelago sa New World. Dito matatagpuan ang main territory o base of operation ng Big Mom Pirates. Sa gitnang bahagi makikita ang pinakamalaking isla ng Totoland Archipelago, ang Whole Cake Island. Sa islang ito nakatira si Big Mom, isa sa 4 Emperors of the Sea noon. Anyway, napapalibutan ang Whole Cake Island ng 34 na mas maliit na mga isla. Ang bawat isla ay pinamumunuan ng isang membro ng Charlotte family. Kasama ang ilang membro ng Mink Tribe na kalaban at natalo ng Straw Hat Pirates ang ilang membro ng Big Mom Pirates, including ang 2 Sweet Commanders ng Big Mom Pirates na sila Cracker at Katakuri. Habang nasa Totoland Archipelago, maliban sa Whole Cake Island, napuntahan na rin ng Straw Hat Pirates ang Cacao Island at Nuts Island, pati na rin ang Mero World at Germa Kingdom. Nga pala sa Whole Cake Island, nakuha ng Straw Hat Pirates ang kanilang pangalawang road poneglyph. Wano Country. Ang Wano Country ay isang bansa na hindi affiliated sa world government. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng New World. West ng Wano Country ay papuntang Elbaf. Northwest ay papuntang Egghead at Southwest ay papunta namang Winner Island. Sa bansang ito, nakalaban at natalo ng Ninja Pirate Mink Samurai Alliance ang Beast Pirate at ang pinagsanib na pwersa ng 2 Emperors of the Sea that time na sila Kaido at Big Mom. Sa islang ito, opisyal na sumali sa Straw Hat Pirates si Jinbei at dito nakuha ng Straw Hat Pirates ang pangatlo nilang road poneglyph. As of now, ang Wano Country arc ay ang longest arc sa One Piece. Tumagal ito ng mahigit 4 na taon, ngunit sulit naman dahil isa ito sa pinakaastig na anime arc sa lahat. Anyway, ang Wano Country ang huling isla na binisita ng Straw Hat Pirates mga ka-anime bago sila makarating sa Egghead Island.
Maliban sa lahat ng isla at lugar na nabanggit ko kanina mga ka-anime, marami pang ibang mga isla ang natagpuan ng Straw Hat Pirates sa kanilang adventure bago sila makarating sa Egghead Island. Ang mga islang ito ay ang sumusunod: Warship Island, Lost Island, Papanapo Island, Fireworks Island, Goat Island, Ruluka Island, Rainbow Mist, Navarone Island, Hyokaido, Ocean's Navel, Spa Island, Cancer Island, Hand Island, Kinoko Island, Nibulandia, Silver Mine, Alchemy, at ang huli ay ang Fran Island. Ito yung mga isla na napuntahan ng Straw Hat Pirates at makikita lamang sa mga movies ng One Piece. Ang mga islang ito ay ang sumusunod: Clockwork Island, isang isla na matatagpuan sa East Blue; Crown Island, Hannibal, Asuka Island, Umatsuri Island, Mika Island, Merville, also known as Hidden Land in the Clouds. Kung maaalala nyo, dito dati matatagpuan ang base of operations ng Golden Lion Pirates na pinamumunuan ni Shiki. Ipinakita ang islang ito during One Piece film Strong World. Anyway, ang sunod naman ay Duck Island, Second Island at Periodo. Ang mga tatlong islang ito ay ipinakita naman during One Piece film Z, Grand Tesoro. Ang Grand Tesoro ay isang dambuhalang barko na dating pinapatakbo o pinamumunuan ni Guild Tesoro. Sinasabing dito matatagpuan noon ang largest entertainment city in the world. Sa lugar na ito naman naganap ang One Piece film Gold. Delta Island. Ang islang ito ay ang location ng Pirates Festival. Sa lugar na ito, naganap naman ang movie na One Piece Stampede, kung saan kinalaban ng Straw Hat Pirates kasama ng ibang membro ng worst generation of pirates si Douglas Bullet. At ang huli ay ang Elegia, ang isla kung saan naganap ang One Piece film Red. At dito nagtatapos ang topic natin mga ka-anime tungkol sa lahat ng isla at mga lugar na napuntahan ng Straw Hat Pirates bago makarating sa Egghead Island. Meron ba akong hindi nabanggit? Kung meron, please i-comment mo ito ka-anime para malaman ko at ng ibang interesado rin sa topic na ito. Anyway, sana nakatulong sa inyo ang video na ito para ma-recall o maalala ang lahat ng adventures ng Straw Hat Pirates na as of now, almost 27 years na natin sinusubaybayan at nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Maraming salamat sa panonood at salamat dahil umabot ka sa puntong ito ng video. Kung may gusto kayong isuggest na topic tungkol sa One Piece na gusto nyong talakayin ko sa susunod na video ng The Anime PH, i-comment nyo lang ito mga ka-anime. Wag mo rin sanang kalimutan na i-click ang like button at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng anime na One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.